Sa iba pang balita, hindi pa rin lumalantad ang mga nasa likod ng isang investment scam sa Batangas. Ito'y sa kabila ng pagdulog ng Department of Justice ng mga investor ng One Dream Multi-Level Networking Company. Balitang hatid ni Haji Rieta. Dumulog kahapon sa DOJ ang mga umano'y naloko ng isang investment scam sa Batangas. Inireklamo nila ang One Dream Multi-Level Networking Company. Pangako raw kasi ng One Dream, tutubo ng malaki ang perang ininvest nila. Pero ngayon, ang perang ipinuhunan nila, naglahong parang bula na. Ang sistema, kailangan daw mag-invest ng 880 pesos ng bawat marerecruit na miyembro. Pagkaraan ng 4 na araw, magiging 1,300 pesos na ang inilagak na puhunan at may option ka na ring umexit. May alok ding 44 na pisong komisyon kapag nakapag-refer ng bagong investor. Kaya para na makaengganyo ng mga investor sa kumpanya, may mga pinakilala raw silang yumaman dahil dito. Natuwa po ako kasi syempre, first time ko makakatanggap ng ganun. Saan ba naman ako kukuha? Kahit yung sweldohang employee, 11,494 na kita within 4 days, ay talagang parang 1 month na pinagtrabahuhan mo, 4 na araw lang dito. So naengganyo po ako. Pero laking gulat nila nang biglang nagsara ang kumpanya noong July 11. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na reklamo laban sa One Dream. Si Lina De Castro, umabot daw sa 160,000 pesos ang kanyang ininvest. Kasama po doon sa pang-tuition ng anak ko, tsaka po pang-gastos. Siyempre po nagbaka sakali para sa yun po ang nangyari. Reklamong syndicated staffa ang sinampalabas sa mga opisyal ng One Dream. Tumutulong na rin sila Batangas Vice Governor Mark Leviste at Lipa Mayor Maynardo Sabili para hanapin ang mga nasa likod nito. Ang wish ko lang naman po kay Sir Arnel, lumabas siya at harapin niya yung mga tao na nag-invest sa kanya kasi sa totoo lang po, nagtiwala po kami sa kanya. Paulit-ulit na paalala sa atin ng mga otoridad na kilatising mabuti ang mga kumpanya nagpapatakbo ng ganito mga investment scheme nang sa ganon ay hindi maloko. Haji Rieta, GMA News.